Yung mali cut na lang no kasi nakapkat na lang ako. Kuya, reporter. Reporter, dyan po. Kuya. Para clear po yung kuha. Ma'am, short statement lang, please. Ay, ma'am, ganda. Ano, Diyo pa? Ay, ganda. Check, Short mic check. statement lang, please, sa camera. So, please, ma'am, short lang. Tungkol sa Just update you. As we said from the very beginning, we will abide by the process. Part of that process is attending the preliminary investigation and submitting a counter affidavit. And as you know, we have said from the very start that the accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who's also himself lacks credibility in this respect. So, yun lang, I hope that this case is disposed of quickly as justice demands. So we have done our part. Ms. Barreto will continue doing her part. Yun lang, for the moment, let's see what happens. We don't want to preempt, but we have made our position very clear. We believe that if justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed forthwith. Thank you. Short message lang po, please. Nagtitiwala po ba tayo sa proseso? Tayo po ay naniniwalang lalabas ang totoo. Ano po ang gusto niyong sabihin po sa publiko? Nothing for now. Yes. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Kausap tayo ngayon dahil nagkaroon na pala ng pagtatapos itong preliminary investigation tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At anytime ay nagbigay na ng kautusan si General Nartates, ang PNP chief natin, just in case ay mag-effect na sila ng arrest, no? I-serve ang arrest warrant para doon sa mga allegedly mga kasabwat o may kilalaman dito sa mga nawawalang sabongero. So meron tayong makakausap sa linya ng telepono ang ina ni Glenn Arzen Hermar, isa sa mga nawawalang sabongero, si Marlene Hermar, nasa linya ho. At good morning Marlene, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Good morning po, Sir Danny. Okay, maraming salamat uli, no? At nandito ulit tayo sa programang Kabayan. For now, mukhang good news para sa mga biktima ho ng mga nawawalang sabongero ay malamang may mga warrant of arrest na i-serve na ang DOJ at naghahanda na rin ang PNP. Pero ano ho ba ang saloobin ninyo in connection with this development ho, Marlene? Masaya po kaming mga pamilya kasi po natapos na po yung preliminary investigation namin. Naghihintay na lang po kami ng resolution na manawag yung warrant. Yeah, okay. So baka daw ma-resolve no yung dahil natapos na yung preliminary investigation ay baka ma-resolve sa loob ng 6 na pong araw. So hopefully before Christmas at least meron ng magandang karalagyan itong investigasyon. Pero for now ho ba, ano ho ba ang update? Kasi 'di ba
umabot na ng halos 887 buto eh. Yung na-recover ho Opo. dyan sa Taal Lake at 3 sementeryo dyan sa Batangas. Meron ho bang nagtugba dun sa mga nawawalang sabongero ho? Hindi pa po. Nanay Marlene? Hindi pa po nag-update sa amin kung may nagtugma, sir. Kasi po Mhm. yung inaano pa po yung mga buto yung Mhm. binibilad. Ano po ba yung tawag doon? Parang binibilad. So matagal pa yung proseso. Pinadryer po, parang ganon. Okay. So ano ba yung parang Opo. sinabi sa inyo ng forensic yun ng analyst na gaano katagal to? Kasi 'di ba alam ko dumaan na rin to sa pagsusuri ho sa ibang bansa. Tama ba, Marlene? Kaya nga po nag-iintay nga po kami ng update na tatagalan nga po kami. Ba't ngayon wala pa pong resulta? Wala pa pong nagmamatch sa amin. Okay, pero ilan ho kayong mga nagpakuha ng DNA para ho sa at least sa investigasyon nitong kaso? Nasa mga 30 plus po kami na nagpakuha ng mga DNA. 30. So, Opo, 30 plus po. okay, so wala pa bang feedback iba ninyong kasamahan? Ano ba ang sabi ng DOJ o ng forensic expert? Wala pa pong nagsasabi sa amin na DOJ. Kaya ala pa rin po kaming maibigay na magandang balita. I see. Pero for now ho ba, meron ho bang naka-schedule kayo na let's say pagpupulong uli sa grupo kasi wala na ngayon sa DOJ si Secretary Remulla, nasa ombudsman na. Pero Opo. ito hong si Acting Secretary Frederick Vida, 'di ba? Ay nakikipagtulungan din ho sa inyo sa investigasyon? Hindi pa po namin siya nakakaharap ng personal Mhm. Yung bagong DOJ. At saka yung Hindi pa po niya kami pinatatawag ng personal. Okay. Pero naghihintay lang din ho kayo, no? Just in case ipatawag kayo. Pero ito hong si Polo Martinez, actually siya ngayon yung bagong spokesperson dyan sa DOJ. Opo. Kayo ho ba ay meron schedule, whatever, at balak nyo ba na makipagkita sa kanya? Kung ipatatawag naman po niya kami, handa naman pong makipagkita yung lahat ng families. Basta po i-schedule lang niya kung kailan niya kami gustong makita. Kaya Okay. ngayon po wala pa po siyang patawag Okay. So, wala na ho bang info na nanggaling sa mga otoridad kung patuloy pa rin ho ba yung search dito sa mga iba pang mga buto or dito sa Taal Lake ng mga PCG, Coast Guard? Opo, patuloy pa rin po Patuloy silang pa rin? naghahanap ng mga buto. Okay. Para lang doon sa kaalaman uli natin, no, ng mga ngayon lang nakapanood sa inyo, bali kayo ho ang ina ni Glenn Arzen Hermar. Tama ho ba? Opo, sir, opo. Kailan ho nawala ho si Glenn? At saka saan lugar? May 11 po, 2021 sa Palasan, Santa Cruz, Laguna. O Santa Cruz, Laguna, galing siya sa Sabungan? Opo. Pero sabungero ba si Glenn? Hindi po talaga siya nagsasabong. Inaya lang po siya nung kabarkada niya kasi driver po siya nung van. Sasakyan po nung biyanan niya. Okay. So, ibig sabihin, yung pati mga kasama niya nawala na rin, di ba, Marlene? Opo. Hindi na rin po mga nakauwi. Bali, 6 po sila lahat. Okay. Sige, at least merong bagong development diyan sa kaso at hopefully pag na-serve yung warrant of arrest sigurado you will be coordinated with, 'di ba, by itong mga Opo, otoridad. opo. Oo. Sir, pwede po ba magpasalamat ako kay Sir Ali? Sige, sige you have the air. Opo, nagpapasalamat po kami sa kay Sir Ali ng CIDG saka po doon sa mga Ayun. investigador na may hawak ng kaso namin kasi po talagang tinututukan niya kami at lagi po kami ina-update. CIDG, Kaya no? maraming Oo. salamat po. CIDG, oo. So at Opo. least malalaman nyo kaagad kung meron na, no? Siguro balita nyo rin Opo. kaagad sa amin kung meron ng mga warrant of arrest that will be served, no? Marlene. Opo. Okay. Maraming salamat. Yan ho Salamat din po. Okay, thank you. Yan ho si Marlene Hermar, ina ni Glenn Arzen Hermar, yung Lang natin madidismiss itong kaso ng walang resolution kung ano talaga nangyari. Mas gusto ko na kung maaari na ibalik sa CIDG at sa CIDG talagang mapag-aralan kung ano talaga nangyari rito. Kung ano yung kompletong ebidensya na kanilang mapapangalap para sa ganun makarating sa isang conclusion na
katiwa-tiwala. Hindi, we did not request the panel now. It's part of the disposition. I'm hoping that the panel will dispose as such. I cannot say. I suppose you saw the submissions. Ano, yung kay Mr. Ang alone is about 18 to 20 inches thick. The other respondents, I saw counter affidavits a little less thick than that, but there are 60 respondents, so you can imagine that there are about maybe a whole filing cabinet of documents which the panel will have to study. How long they will be able to do that, I don't know. In fact, we are offering to file a memorandum so that we can summarize the contents of all the pleadings that have been filed, but the panel said that they would rather do it themselves. Okay, thank you very much. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po.